So hi guys, welcome back to the channel and ako ulit dito si Tito ninyo, Tito Chal. If you remember sa previous video ko, meron akong ginagawang project or personal project right now about me completing my first 151 Pokemon. From my recent work trip, actually sa kabilang isla lang naman, isang sakay lang. Meron kasing parang hobby bazaar dun sa mall na napuntahan ko. And then, I came across one card na sabi ko, pasok siya sa budget ko kasi hindi naman, again, I'm not trying to break the bank naman. And then if you remember that my wife has a rule na I can only buy packs once a month. Ito naman kasi hindi naman siya pack, kundi isa siyang single. And for those playing Pokemon in the consoles, masasabi mo siyang rare chance ito. So I got one card, kung nakikita nyo, yan, i-clear lang natin, no? Yan, it's a shiny Pikachu. Diba? Ang ganda. Now, ang mali ko dito, may mga mali ako sa life choices ko sa pagbili dito. Pero again, it does not diminish naman dun sa target ko. It doesn't trail outside the target naman eh. So, ang unang mali ko dito is nung na-purchase ko na siya, kasi nabigla ako, mura lang siya eh. Nung na-purchase ko na siya, I didn't see or hindi ko siya napansin kasi nagandahan ako dun sa artwork niya eh. It's a Chinese card pala. Chinese character siya. Yan. Hindi ko napansin. Nakala ko kasi Japanese card siya. So, okay lang naman. Again, hindi naman strictly English cards or Japanese cards na dapat yung bibilhin ko. So, this is also a win actually. Okay naman siya. Ang lang dito, na-amaze lang ako kasi at first, hindi ko rin napansin na it's a shiny card pala. Shiny! The stars actually indicates that it is a shiny. Diba pagka sa Pokemon game, sa consoles, once na makahanap kayo ng shiny Pokemon, aside sa different color siya, pagka spawn niya kasi, may stars na lalabas. Now, ang isa din sa mali ko, hindi ko rin alam na shiny pala siya because of the color. Usually kasi, pagka shiny Pokemon, out of this world color yung ginagamit for the Pokemon. I'll give an example na lang sa video natin. For in this case kasi, Pikachu apparently is a shiny, the shiny color for Pikachu is somewhat orange. Orange pala siya. So hindi naman siya nagkakakali. If you look at the color wheel. Wait lang, nalaglag. If you look at the color wheel kasi, yellow and orange is magkatabi. So hindi ganun kalayo yung shades nila. So basically you're just getting a Pikachu with a different shade. Which is again, hindi naman ako nagrereklamo, no. Yun lang yung na-mislook ko. Pero again, it's not a bad card naman. And ang naastigan ako lang sa artwork niya, no? Naastigan ko sa artwork niya. Ayan, i-close natin. Ayan. Kung sa normal lighting condition yan, parang ang dilim niya. Pero pag ititilt ko siya, yan, lalabas yung color niya. So astig lang, no? For those who are designing cards, ang galing lang. So, in my binder, sabi ko nga, hindi ko muna ilalagay ito. Ito na lang yung ilalagay ko. Ito na lang muna yung ilalagay ko. Diba? So, yun lang. Tignan natin yung binder natin. Ilagay na natin tong si Pikachu. So, ito na ulit natin si binder natin. Si Pat, pinangalanan niya yung binder niya na si, yung malaking binder niya, si Chad. Ano kaya akin? Currently, naglalaro ako ng Pokemon Emerald. Yung pangalan ng character ko doon si Charlie.
Charlie kaya pangalanan natin, no? Okay, lagay na natin tong si Pikachu. Pikachu natin. May isang technique to na ginagano niya lang. Pak. 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 Diba? Hindi ko alam. Oh, Stig. Gumagana siya. Bali ganun, no? Pak. Oh, okay. Yan. Naka-sleeve naman siya. So, tignan muna natin out of the sleeve. Yan. Up. That's the Pikachu. So, tanggalin lang natin ito. And then, we put our Pikachu. Yan. So, that's 8 out of 151. So, anyway, no, for the channel then, I recently achieved 60 subscribers for YouTube. So, actually, that's a win for me na. And for those na hindi pa naka-follow, as I've seen kasi sa analytics ko, most of the followers or most of those who watch my videos are not followers. So I'm asking your time to please follow and subscribe to the channel. Kasi marami pa tayong pag-uusapang mga tito and mga hobby topics. Okay. And then may isa pa. So back tayo dito sa natin, pinag-uusapan natin. Meron pa akong isang nakita, and isa to sa mga nahukay ko sa baul namin. Sa baul ng mga old Pokemon or old toys ko. Old toys, parang sa mga old na laruan. Nakita ko to. Nung bata pala kami, meron kaming Charizard na na toy. And I think this one is taken or got from a kiddie meal siguro, or a Happy Meal, I guess. Pero I don't know if it's from McDo or Jollibee or others. Dito naman kasi sa lugar namin, sa Iloilo, yung fast food lang naman before, mga early 2000s, is just Jollibee, McDo ang alam ko may mga toys. So, either of the two lang. So, if anyone who could help me identify if what kind or anong era kaya to ng Charizard na to. Kasi lumang-luma na siya, kita nyo naman. Wala na siya, medyo nagfe-fade na yung colors. Kasi nga dahil galing dun sa storage na hindi naman ganun kalinis, medyo nadumihan siya. And one sad part is nawala yung buntot niya. Sorry na. Tinitignan ko nga sa paa if may markers siya ng kung saan siya nang galing. Pero wala. So, yeah. Please tell me, help me identify kung sa anong promo kaya to. Na? Okay. So, yun guys, no? I'm 8 out of 151 officially kasi last time hindi ko pa dinadagdag nga dun yung yung price card ko. Pero yeah, it's 8 out of 151, so meaning I only have 143 left to complete the challenge. And I hope for the next following months, paunti-unti nating makumpleto. So next week, makakabili na ako ulit ng bagong packs as per our agreement with the wife. I love you. And idagdag din natin, kasi aside from the packs, and then bibili din kasi ako ng singles para mas mapabilis natin na makompleto si Charlie. Charlie na yung pangalan niya, Charlie. So yan, para makompleto natin si Charlie, bili tayo ng mga singles. Kahit yung mga tig 10 pesos lang, okay na yun. Importante is makompleto natin muna si Charlie. Next ko naman kasing plan is once na makompleto to, paunti-unti natin siyang i-upgrade. Ganun yung kagandahan niya, di ba? And then, not only kasi sa Pokemon, I'm also collecting or started collecting One Piece cards. Pakita ko lang dito sa binder natin na si Charlie, kasi hindi naman kayang punuin ng 151 lang. Meron din tayong One Piece. And I've already collected this amount. Yan. Hindi naman siya yung kumbaga sought after or yung mga chase cards talaga. But may mga cards dito ako na nagagandahan na nakuha ko, which is, pakita ko lang. First is ito, si Shanks nung bata siya. This is a hollow card na Shanks.
Yeah, maganda din siya. And then, my first leader card, kasi sa One Piece meron siyang parang special cards where we call the leader cards. Si Chopper. Yan. Ang leader cards are marked as red cards. Yung ibang cards kasi color blue sila. So sa One Piece, red siya. Good thing about it also is by March is lalabas na yung season 2 ng live action One Piece. So I think medyo magha-hype si One Piece pa further next month. So yun guys, no? That's the update about our Charlie. Yung Chad version natin ng binder. Ang ganda ng binder ko pala, no? Leather type siya. So, yun lang yung update for Charlie and for the 151 cards natin. Isa lang naman yung nadagdag kasi nga again, I only have one time to update my binder. So, next month, which is technically next week na, we will buy more packs and singles to add to the collection. So yun guys, no, again, for those who are first-time watchers of the channel, please subscribe. I need more followers for the channel to grow. Also, please follow my socials. I have a Facebook, TikTok, Instagram, and dun din ako nag-upload kasi. So, thank you guys for watching. See you on the next episode of this, whatever this is. See you guys. Bye.